Very bad news po mga pare ko dahil 51 days na po natitirang araw upang maubos po yung reserve na gasolina ng ating bansa. At habang lumalakad po yung araw ay pamahal ng pamahal po yung presyo nito. At sa mga nagnanais naman po mag-imbak hanggat mura pa po yung gasolina, ito po ang tips ko sa inyo upang maging safe ang pag-imbak nyo. At itong tips na i-share ko sa inyo ay nagamit na po natin to noong pandemic, kaya proven and effective. So tips number 1 ay maghanap na po kayo ng tamang lalagyan ng inyong gasolina. Dapat po kasi is chemical resistance dahil itong ating gasolina, ito po ay chemical. So yung mga chemical resistance na lalagyan natin, number 1 dyan is bote. And then number 2 is plastic. So sa plastic ay hindi po lahat pwede dahil yung gasolina ay mabilis po makapag-degrade to ng plastic. Tulad po nitong hawak natin na PET bottle or PET, polyethylene triplate na bote. So ito po ay bote ng mineral at kalalagay lang po natin ng gasolina dito ay meron na po siyang tulo. So ibig sabihin ay na-degrade niya na agad to, nilulusaw niya na at posible na po itong magkaroon ng leak. So meron na po siyang leak mga pare ko. Bilis! So bad po maglagay ng gasolina sa mga ganitong klaseng plastic. Lilipat na po natin itong ating gasolina dito dahil butas na po itong ating PET bottle. Tinali muna po natin yung gasolina dahil masyado po manipis itong ating PET bottle at nabutas agad. At kaya na po yung mga Wilkins na ganyan, yung mga galon-galon. So mag-iingat po tayo pag yan po yung ating nilagyan. Dahil hindi po talaga nakadesign sa mga gasolina yung ganitong klaseng plastic na PET bottle. At yung nakadesign po talaga na plastic sa gasolina ay yung mga ganitong klase po, yung mga makakapal na HDPE plastic. O tinatawag po nating high density polyethylene plastic. So ganitong plastic container po ang paglalagyan natin ng gasolina dahil makapal po to at matibay. Hindi po tulad ng mga water container na yan. So ito sigurado po tayo dito na hindi po ito madidegrade at hindi po siya mabubutas. Mayroon na po tayong lalagyan at yung pangalawang tips ko pa sa inyo ay alamin nyo kung gaano po kadami yung kaya nyong i-handle na gasolina. Dahil mas maraming gasolina ay mas marami pong responsibilidad dahil napakadelikado po ng gasolina. So ilan po ba yung kaya nyo? Ako yung kaya ko lang po ay isang container po nito na 5 gallons. So ito po ay 1 gallon. So mga 5 ganito lang po yung kaya kong i-handle na safe at sigurado po ko. Meron na po tayong lalagyan at alam na po natin kung gaano po kadami yung kaya nating handle na gasolina. Ang pangatlong tips ko po sa inyo ay maghanap po kayo ng gasolinahan na mababa lang po yung ethanol content. Dahil alam naman po natin yung ethanol ay nakakapag-attract at nag-a-absorb po ito ng moisture sa hangin. At kalaunan pag naipon ay magiging tubig. So yung mga pare ko, alam niyo naman po kung gaano kasama yung tubig sa ating gasolina. Meron na po tayong lalagyan at alam na po natin kung gaano po karaming gasolina yung kaya nating i-handle. At alam na rin po natin kung saan pong gasolina tayo magpapakarga. So nakapagpakarga na po tayo at yung pang-apat na tips ko sa inyo ay yung tamang lokasyon kung saan nyo po i-imbak yung inyong gasolina. At yung tamang lokasyon po kung saan nyo po i-imbak itong inyong gasolina, number 1 po is well ventilated. Kasi katagalan po makakapag-create na po ito ng pressure itong inyong gasolina at sisingaw na po yan. So kung close po ang pinaglalagyan nito ay posible pong masuffocate kayo at yung pinaka worst is may ipon po yung vapor. So isang ignite lang po yan, sigurado liliyab po yung inyong gasolina. So number 1 po dapat ay well ventilated. Pangalaw po ay malayo sa source of ignition. So hindi nyo po siya pwedeng idikit sa malapit sa kalan o kaya naman po ay malapit sa mga dekuryente at lalo na po sa sigarilyohan nyo. So ilayo nyo po ito mga pare ko. At yung pinaka best na lugar po talaga nito ay sa labas po ng inyong bahay kung saan po ay ventilated po yung hangin. At pag nasa labas naman po ng bahay ay wag nyo po ilalagay sa direct sunlight o sa mabibilad po to ng araw. Dahil posible pong lumutong tong kanyang lalagyan at mabilis po siyang masira. Then pangalaw po ay huwag nyo naman po itong paulanan dahil yung tubig ay posible pong pumasok sa loob ng container at humalo po sa ating gasolina. So nakalagay na po sa tamang lagayan o imbakan itong ating gasolina at yung susunod na gagawin lang po natin dito is monitoring. Kasi yung ating gasolina katagalan po is magiging vapor yan or gas. At kung nakasarap po mabuti yung takip nitong ating lalagyan ay makakapag-create po yan ng pressure sa loob at mamamaga po yan. Kaya ang gagawin po natin ay i-release po natin to ng kante at luluwagan na lang po natin yung takip ng
ating lalagyan. Tulad po ng tangke ng ating gasolina, may vent po yun at nakalagay po yun sa takip ng ating tangke. So doon po lumalabas yung nakikreate na pressure ng ating gasolina. At katulad din po sa mga tangke ng gas station. Kung makikita nyo po sa gilid, may mga naka-exist na tubo po ron, may mga nakalawit na tubo. At yun din po yung vent ng tangke ng gasolina. So napaka-importante na may vent mga pare ko para hindi po magkaroon ng pressure itong ating lalagyan at posible po itong sumabog. At ito na po yung last tips ko sa inyo na yung bak nyo gasolina ay meron din po yung expiration at yung expiration niya po is aabot po yan ng 30 days. Pero mas mapapadali pa po yan kung mataas po yung ethanol content ng inyong gasolina. So within 30 days mga pare ko kailangan makonsume nyo na siya. So hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakasulong po yung ating tips kung paano po mag-imbak ng gasolina ngayong World War III na.